Hi guys! Magandang araw po sa inyong lahat. Usapang impeachment po tayo. At ayon nga dito kay Vice President Sara Duterte, diretsahang sinabi sa mga mandurugas dyan sa Kamara. Panibagong desperate attempt na naman ang ginagawa ng Kamara na maghanap ng ebidensya. At katunayan ito ay ikatlong fishing expedition na ginagawa dyan sa Kamara. Ang ibig po sabihin nito ay impeach now, ebidensya later. Dahil hanggang ngayon, wala po silang ebidensya. Parang dun sa ICC lang. Ikulong muna now si Duterte ay bago yung ebidensya o isusunod na yung ebidensya. At kung pag-aaralan nyo po itong mga ginagawa ng mga mandarambong diyan sa Kamara ay puros pamumulitika. Wala na pong ibang ginagawa wala silang ginagawa sa karagdagang trabaho. Wala silang ginagawa sa mga manggagawa para tumaas ang sahod. Wala din silang pakialam sa pagtaas ng gasolina, krudo, dahil marami silang pera. In short, wala silang pake. Wala silang pake dahil mga bilyonaryo sila. Bahala kayo sa buhay nyo. At eto nga, ayon kay VP Sara, binatikos ni Vice President Sara Duterte ang hiling ng isang mambabatas. Sino ba yung mambabatas na yan? Si Ridonyo. Si Ridon sa House of Committee on Justice na maglabas ng subpina para sa karagdagang dokumento kaugnay ng impeachment laban sa kanya. Etong si Ridon, kasi wala pa ring ebidensya hanggang ngayon, nang hihingi ng ebidensya kay BP Sara. Para yun ang ipanlaban kay BP Sara. Mga gunggong talaga. O di ba? Hindi nyo kayang isahan ang aming Vice President. Pangatlong fishing expedition na po ito ayon kay BP Sara. O sige nga. Pakinggan po natin ang ating Vice President. Hindi pala. Balita pala ng UNTV. Jed, ano pang ibang detalye sa pahayag ni VP Duterte kaugnay ng impeachment? Binigyang diin ni Vice President Sara Duterte na yung paghiling ni Representative Shell Jokno para sa mga karagdagang dokumento ay patunay lamang na walang sapat na ebidensya yung mga reklamong impeachment laban sa kanya. Ayon sa Vice Presidente, ang pagpasa ng komite sa sufficiency in substance ng reklamo ay dapat nangangahulugang may hawak na silang ebidensya. Tama. Kaya nga ang sabi nyo, efficient na to in substance. Ibig sabihin, meron na kayong pinagbatayan, may mga hawak na kayong ebidensya. Kaya nyo nga ipinasa. Kaya nga, anong tawag nito? Nagbotohan na kayo at tuwan-tuwa kayo. Niyayabang nyo pa na 54 ang bumoto. Isa lang yung hindi. Si Suntay ba yun? Congressman Suntay. Pinagmamalaki nyo pa. Ibig sabihin, kaya nyo sinabing efficient in substance yung impeachment kay VP Sara. Kasi meron na kayong hawak na ebidensyang pinagbatayan. Yun po ang malabo ang ano rito, diferensya dito sa mga mandarambong na ito Kaya hanggang ngayon, ginagawa pa rin nila yung fishing expedition. At hindi ngayon pa lamang maghahanap. Dahil dito,
tinawag ni VP Duterte ang hakbang na ito na ikatlong fishing expedition ng Kamara. Oo. Aniya, ang unang bugso nito ay noong budget hearing noong 2024 kung saan lumabas ang tanyag na linya na let's stick to our plan. Sinundan ito ng kontrobersyal na issue ng Mary Grace Piato sa Committee on Good Governance and Public Accountability. Ah. Iginiit ng pangalawang Pangulo na ang nasasaksihan ngayon ay isa na namang desperadong pagtatangka na maghanap ng ebidensyang wala naman talaga. Oh. Itong piatos-piatos na to, alam naman nila ito eh, na ito ay secret agent, no? Alam din nila na ang mga secret agent, may mga bansag yan, may mga alias, no? Kaya lang ito yung ginamit nila para siraan si BP Sara, mapabagsak ang rating, mapabagsak si BP Sara. Gamit din ang mga nadideliveran ng maletang mga media. O kita nyo? Diyan na nagbubuo-buo lahat eh. Diyan na nagkukunik-kunik lahat. Yung mga sabuatan. Sabuatan ng mga politiko at media at iba pang mga personalidad. Diyan po talagang ang pakay nila ay pabagsakin si Vice President Sara Duterte. Inulit ni Vice President Sara Duterte, ang impeachment ay isang politikal na pag-atake na idinisenyo upang protektahan ang ilang individual at isulong ang mga pansarili at dayuhang interes. Hayagan niyang tinukoy ang mga umano'y nasa likod nito na isang opisyal na lulong di umano sa droga, Hoy, sino isang yun? kongresistang itinuturing na utak ng flood control funds at isang mambabatas na lantarang naghahanda para sa 2028 elections. Hoy, sino yon? Isang lulong sa droga. At yung utak ng flood control, ganun ba sabi? At yung isang mambabatas na naghahanda sa kanyang pagtakbo sa 2028 for president, si Romualdez yon. At yung lulong, alam natin yun, nasa Malacanang yon. Pero yung isang utak ba ng flood control, si Saldico ba yun? Tikos din niya ang espesyal na pagtratong ibinibigay ng Kamara sa testigong si Ramil Madriaga na tinawag niyang isang kidnapper. Sa huli, pinuna ni Vice President Duterte ang pagtutok ng Kamara at Malacanang sa kanya. Etong si Madriaga, ito ay nahatulan na, o ewan ko kung basta may kasong kidnap for ransom. Ang kidnap for ransom, gustong magkapera niyan, yung mga mangingidnap, tas kapalit pera, di ba? Yan yung kidnap for ransom. Tapos, pagbibintangan si Vice President Sara Duterte na sinusuhulan daw ng 1 billion. Sabi nung attorney yata ni Madriaga. Hindi kapani-paniwala. Yan ang hindi kapani-paniwala, Lacson. Dahil, ang kaso nga ay kidnap for ransom. Ano ba yung layunin para ka mangidnap? Para magkaroon ng pera, no? Di ba? Kung sinusuhulan ka ng 1 billion, sana tinanggap mo na yun. Nangingidnap ka nga para magkaroon ng magkano lang, 1 million o 5 million. Ito 1 billion. Siguradong susunggaban mo yun. Di ba? Kaya hindi ka panipaniwala itong mga istorya nila. Sa gitna ng pandaigdigang krisis sa enerhiya at ekonomiya, ayon pa kay VP Sara, ito ay isang insulto sa mga overseas Filipino worker at sa mga naghihirap na pamilyang Pilipino. Kaugnay nito na una nang binanggit o binabanggit ng defense team ni Vice President Sara Duterte na nakamonitor sila sa anumang development kaugnay nga ng impeachment ni Vice President Sara Duterte at binigyan din nila na handa silang tumugon doon sa lahat ng mga alegasyon o doon sa mga reklamo na nakapaloob dito sa impeachment. Ayan mo na update, balik sa inyo, Ella. Okay. Itong video na to hindi na natin papakita dahil may mga lumilipad na naman mga ballistic missile. Mari-restrict na naman tayo, so paparinig ko na lang sa inyo. Okay? At dito po sa nagkamali yata ako. Si Jokno pala yun, hindi si Redon. Pero meron pong sinasabi si Redon tungkol po sa bank account ni VP Sara. At gusto nyo rin magpalabas ng subpoena para makita yata yung bank account. Kaya nga, wala pa silang ebidensya hanggang ngayon .
Pinipilit nilang makakuha ng ebidensya mula sa kampo ni BP Sara. Tapos yun ang gagamitin para ipanlaban kay BP Sara. So, meron daw gap na 50 million. Iniksakto sa 50 million para maging plunder. Yan kasi ang pwedeng kasuhan ng plunder kapag meron kang pagnanakaw na 50 million pataas, no? So, meron daw gap at yun ang gustong i-explain daw ni BP Sara. Pero dito po sa mga salin ng mga magnanakaw na congressman, ayan, nangunguna Martin Romualdez. Ang sinasabi kasi ni Redon from 2008 yata hanggang 2024, yung 17 million ni BP Sara from 2008 hanggang 2024 naging 88 million. Nakakapagtaka daw. Nakakapagtaka. Kaya papalabas ng sabpina, humihingi ng dokumento si Redon. Pero itong si Martin Romualdez, yung kanyang salin, hindi nakikita ni Redon. Ayan, no? 2022, 315 million. Oh, ayan, no? Ang laki niyan. Compare mo sa 88 million. Sagad na yung kay BP Sara. At yung mga property niya, may house and lot, at kung ano pang property, baka may mga lupa din sila sa Davao. Nagtataasan po yun. Ang presyo nun, ang value nun, nagtataasan. Mula 2008 hanggang 2024, ang laki na ng tinaas nun. Di po ba? At ito nga, si Martin Romualdez, 2022, 315 million ang kanyang salin. Yan po ay declaration niya. Hanggang sa 2025 ay umabot na ng 3.465 billion. Yan, Redon, hindi mo ba pagpapaliwanagin si Martin Romualdez dyan? Di hamak na katiting lang po yung 88 million ni BP Sara dyan sa 3.465 billion ni Martin Romualdez. Katiting lang yung 88 million. At ito po 3 years lang. Sarap ano yun, no? Kung si Redonio. 3 years lang. Yung sinasabi mo kay BP Sara from 2008 hanggang 2024, ilang taon yun? Wala nga kasing ebidensya. Ito'y kunwari lang, no? Ito yung gustong imbestigahan o gustong palabasin ni Redon na gagawa siya ng kwento. From 2008, ito lang yung kanyang gagawa lang siya para mayroon siyang dahilan na makahingi ng bank statement ni BP Sara. Sabi nga ipinasa nyo na yung efficiency in substance. Ibig sabihin, meron na kayong pinagbatayan na ebidensya. Tapos manghihingi pa kayo ng karagdagang dokumento. Hindi na po yan papayagan ni BP Sara. Ngayon, si Martin Romualdez pa lang yan. Si saldi ko, from 236 million, naging 1.5 billion noong 2025. At itong kay Romualdez, declaration lang po ito. Ang dami na po nitong nabiling property sa abroad. Naka-declare ba yan sa salin ni Romualdez? Marami na po at alam po ng mga Pilipino yan. Alam po ng mga Pilipino na nandoon kung saan bansa yon. Dahil nalalaman po At nakarehistro po yan sa pangalan mismo ni Romualdez. Nalalaman po yan. At eto naman, JJ Suarez, naging 2.3 billion from 287 million. 3 years lang Gonzales, Don Gonzales, 136 million, naging 1.3 billion. Manix Dalipe, 203 million, naging 1.4 billion.
Edwin Gardiola, 299 million, naging 2.2 billion. Instant bilyonaryo sila sa pag-upo ni Bongbong Marcos. Talagang masasabi natin ito po yung mga legit na mandarambong sa pondo ng bayan. So, yan po ang gusto ni Ridon. Yung kay Seljokno naman, hindi ko alam kung ano yung kay Seljokno. Pero nag-press conference nga si Ridon at gusto niyang makuha ang bank statement ni BP Sara. At yung script na yan, script po yan ni Trillanes. Yan ang script ni Trillanes. Kung ako kay BP Sara, total, parang wala namang patas na laban dyan sa kamara. Kung ako sa kanya, magpa-impeach na siya dyan sa kamara. Opo. Bakit? Kung mayroon silang bilang, kasi kailangan ng 1/3, 310 yata ang congressman ngayon dyan. So, ang 1/3 o 315. So, ang 1/3 ay nasa 105 or 106 para sigurado. Kung meron silang numero, kahit anong depensa ng kampo ni BP Sara, kahit ang galing ng depensa ni BP Sara dyan sa kamara, wala rin pong saysay. I-impeach pa rin siya. Dahil numbers game yan at ito'y pamumulitika lang ang ginagawa. Hindi po yan titingin sa mga ebidensya. Hindi yan titingin na mga nini-interview ng mga mambabatas na depende sa ebidensya. Kung ano yung ebidensya, doon tayo maghahatol. Yan yung mga nai-interview, no? Siguro yung iba totoo na magbabatay sa ebidensya. Kaya lang, alam naman natin, yung iba dyan, 3 years pa lang, 3 years ago, gusto nang i-impeach si BP Sara. Kagaya po ng mga komunista. Wala pong ebidensyang pagbabatayan yan. Naka-automatic na po yan, impeach BP Sara. Parang Risa Hontiveros, Bam Aquino, at Kiko Pangilinan. Automatic po yan, impeach BP Sara. Kahit ano pang ebidensya dyan. Wala. So, sa akin, wag na wag siyang, si Vice President Sara, wag na wag siyang magbibigay ng karagdagang dokumento. Kasi hindi naman yan pwedeng pilitin si BP Sara. Dahil ang parusa ng impeachment, kung ikaw ay mai-impeach, impeach lang. Wala pong parusang pagkakakulong yan. Hindi po ito kagaya ng investigation in aid of legislation. Sa investigasyon po, pwede kang isabpina, no? Dokumento, at pag hindi ka dumadalo, pwede ka rin isabpina. Kapag hindi ka pa rin dumalo, kagaya ng mga ibang vlogger nga, no? Na ibang ginugurgur ni hinaharas nila, pwede kang babaan ng warrant of arrest, kagaya ni Roque. Sa impeachment, hindi sila pwedeng magbaba ng warrant of arrest o kung ano man na warrant. Pwede sila isubpina siguro. Pero warrant of arrest, hindi nila pwedeng gawin yan. Dahil wala namang parusang pagkakakulong ang impeachment. Wala po. Ang pinakaparusa lang dyan, impeach. So magpa-impeach ka na, BP Sara, kung alam mo na mayroon silang numero. Kahit anong depensa, kahit anong pagtatanggol mo dyan, wala ring kwenta yan. Hindi ka rin pakikinggan dyan, walang saysay yan. No? Kaya, yun, wag siyang magbibigay ng karagdagang dokumento dahil gagamitin lang din sa kanya yan. At dito naman sa sinasabi ni BP Sara na kung mai-impeach ba siya o hindi. Dito po sa Davao City, nagkaroon po ng launching ng coffee table book. At nandoon nga si Gloria Macapagal Arroyo, dumalo. So hindi pala sila magkagalit kasi iniintriga yan ng media nakaraan na parang sinusungitan ni Gloria.
Madalas naman ang pagmumukha ni Gloria, bihirang ngumiti eh. Ganun lang talaga, 'di ba? Lagi. So binibigyan ng kulay ng media 'yan. Alam mo mahilig sa intriga ang media dahil mas matindi yung intriga, mas maraming views, mas maraming manonood. Alam na po ng media 'yan eh. Kahit sa aming mga vlogger, pag intriga, mas marami nanonood. 'Di ba? So dito sa Coffee Table Book, ang istorya yata ito ay yung 15 vice president, no? Kasi si VP Sara, siya ay pang 15th vice president of the Philippines. Pero ang kumpletong istorya lang doon ay yung 14 vice president. Yung pang 15 daw hindi pa niya alam kung mai-impeach o hindi. Kaya kumbaga putol ang kwento or anong tawag nito? Or may part 2 itong Coffee Table Book. Ito, pakinggan. An exhibit about public service should be placed where the public actually is. I thank the management of Ayala Malls for opening this space. Alongside our private sector partners, we are bringing extraordinary to 90 locations across the archipelago, bringing history to Filipinos. This exhibit and the book, First in Line, are the permanent records of 14 leaders who held the Republic together. They were not working lang kasi yung hindi pa tapos yung nakakimpin. Hindi natin alam kung ma-impeach siya o hindi. Tapos ang kwento niya. Ayun. So, hindi pa tapos ang kwento dito sa kanyang Coffee Table Book. At yung ang 14 pa lang ang kumpletong kwento or records ng mga naging vice president dati. Kaya ito yung ginawa ni VP Sara na yung mga buhay pang vice president, pinuntahan niya kasama na si Leni Robredo. Kaya anong pinyapran sa piyesta ba yun? Diba nagkita si Leni sa si Inday? At yun ay binigyan ng kulay, kahulugan. Pero talagang ginawa ni VP Sara na yung mga vice president dati na buhay pa, pinuntahan niya lahat. No? Para siguro ma-interview at ewan ko kung anong makakatulong sa ito sa Coffee Table Book ni VP Sara. At yung pang 15th nga na Vice President ay hindi pa kumpleto ang kwento dahil hindi pa alam kung mai-impeach nga o hindi. Pero na-launch na yung Coffee Table Book, so siguro mayroon itong part 2. At itong Coffee Table Book, meron kaya ito sa Shopee? Gusto ko rin makabili nito. Pero sa Ayala Mall lang, sa Davao yata ni-launch eh. Ewan ko lang dito sa Metro Manila. Meron naman siguro, no? Kaya lang, kung sa online, sa Shopee or sa Lazada, baka mas magandang maka-order na lang nito. Masarap pong magbasa ng ganyan. At syempre, sinusuportahan natin yan, ang ating Vice President. At ito nga yung advice ko kay VP Sara, kung mayroon siyang intelligence na makakapagsabi na mayroon po silang numero, Madam Vice President. So, mag-give up na sila. Huwag na silang gaanong dumupensa. Kung ano yung depensa nila, isubmit nila. Magpadala siya ng mga 3 attorney dyan at magsasalita. At yun na. No? Ganun din eh. Kung may numero talaga sila, impeach pa rin si VP Sara. Kahit ang gagaling ng abogado niya. Wala pong kwenta yan. No? So, yun sana marinig ni VP Sara. Okay, hanggang dito na lang. Maraming salamat. See you next time. Bye-bye!